Ate, Kenny. Talakpakan po natin ang Panginoon. Parang hiyang-hiya tayo. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko po kayo. Panalo po ang ating pambansang kabaw. At nawa yung ibang wala rito, nawa ay hindi sila nanonood ngayon. Kasi tapos na yung laban. Pero ganun pa man, God is good, nanalo siya. Okay. So, welcome po muli sa CCF Eastwood. At ako po ay nagagalak at nakasama kayong muli. No? So medyo matagal-tagal din tayo hindi nagkita last month. Pero ganun pa man, tayo po ay mag-aaral at ating pong sasariwain sa ating puso yung mensahe na ibig niyang ipamalas po sa kanyang mga anak. Pero bago ho yan, nanyayaan ko po kayong manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Tingin po natin ang biyaya ng Panginoon. Ama namin sa langit, tunay ngang napakadakila mo, Panginoon. Ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon, ay hindi nagmamaliw. Kaya dalangin po namin, Panginoon, sa hapon na ito, O Diyos, nagabayan niyo po kami sa aming pong pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng pangunawa, Panginoon, na yung aming pong pag-aaralan ngayon ay hindi lang tumimbo sa aming kaisipan, kundi ilagay niyo to sa aming puso. At kami po ay magkaroon ng tapang, Panginoon, na ipamuhay, Panginoon, ang iyong pangako. Dahil kayo po ang nagsabi nito, Panginoon. At kung ito, Panginoon, ay aming ipamumuhay, tunay ngang matatanggap namin ang tunay na pagpagpala na nagmumula po sa inyo. Kaya maraming pong salamat. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng kapurihan. Pasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen at amen. Okay, so today we're going to talk about pursue godliness through prevailing prayer. Okay, ang tanong ko lang po ay, is it really important to pursue godliness? Importante po ba? Hello? Importante ba? Okay. Bakit importante? Okay? Why do we need to pursue godliness? Kasi nung inaaral ko po ito, kaya ba natin kailangan i-pursue itong godliness na to ay para tayo maging mabuti at para tayo makatiyak sa ating kaligtasan? Ganun po ba yon? Kasi minsan ganun po yung dating eh. Kailangan kong maging mabuti, kailangan kong maging masunurin sa aking magulang para siguradong pag namatay ako, langit ako. Yun nga ba ang sagot para tayo ay mapunta sa kanyang kaharian? Hello? Kasi dapat nating maintindihan, ayon po sa Ephesians 2 verse 8 to 9, na ang ating pagkaligtasan ay nakabatay po sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki, hindi ito dahil sa ating kabutihan, kundi dahil sa mayamang awa ng Diyos sa atin. Kaya lang ang tanong, why do we need to pursue godliness? Pero bago natin sagutin yan, what do we mean by godliness? Para maintindihan lang po natin at para masagot po natin ito na malinaw, godliness means is to be aware on the presence of God. Okay po ba? Aware po ba kayo sa presensya ng Diyos? Pinapractice po ba natin ito? Kasi tandaan po natin, pag tayo aware sa presensya ng Diyos, meron pong kaibang bagay na nangyayari po sa atin. Okay? Meron pong isang bagay na nangyayari sa atin. Kasi pag aware tayo, okay, kasama natin ng Diyos. At kapag kasama mo ang Diyos, alangan namang gumawa ka ng kalokohan. Tama ba? Naalala ko, pag kami po mga kasama sa marketplace, gaya po na kinikwento ho ni Kuya Ruben kanina, pag hindi ho namin kasama si Pastor Bong, ang kukulit ho namin. Di ba? Asaran kami, kung ano-ano yung mga joke namin. Pero pag nandiyan si Pastor Bong, babait namin. Bakit? Nandiyan yung leader namin eh. Naintindihan niyo ba ibig sabihin? How much more ang presensya ng Diyos? Kaya yung presence ng Diyos, malaking bagay po sa atin yan. Yan po yung nakaka-apekto maging sa ating pong pagkilos at pag-iisip at pagsasalita. Kaya nga, sabi dito, in short, the presence of God will help us to be godly. Tama po ba? Kaya kailangan natin itong i-pursue.
Okay? Naalala ko po, sabi ho ni Albert Einstein. Kilala niyo po ba si Albert Einstein? Ha? Kilala niyo po ba yung magulo buhok? Diba? Si Albert Einstein po, sabi po niya sa isa niyang quotation, sabi niya, God did not create evil. Just as darkness is the absence of light, evil is the absence of God. Kung pag-iisipan po nating mabuti ito, na kaya daw may dilim kasi walang ilaw. Tama ba? Kasi katulad nito, patayin mo yung ilaw, ang dilim dito eh. Gayon din sa ating pong buhay bilang isang mananampalataya. Kaya raw ang tao ay madaling gumawa ng kalokohan o madaling gumawa ng kasamaan kasi hindi siya aware sa presensya ng Diyos. Hello? Aware ba kayo sa presence ng Lord? Kaya huwag kayong matutulog ha, nakakaya sa Lord. Okay? Makikinig po kayo kasi katabi natin ng Diyos, kasama natin ng Panginoon eh. Tama po ba? Kaya napakahalaga po nito. Kaya lang ang problema po natin, ang tao po ay madali hong makalimot. Diba? Yung dito ay iniisip natin yung presence ng Lord. Pero paglabas natin ng pintong yan, parang wala ang Lord. Pagsakay natin ng kotse, parang wala ang Lord. Pag umakit tayo sa taas para manood ng sine, parang wala ang Lord. Ang bilis mo natin makalimot. Hello? Sorry po kasi ganun din po ako. Minsan ang bilis ko din po makalimot eh. Kaya ano ang dapat nating gawin? Para lagi natin alalahanin ang mga bagay na ito. Para hindi tayo mahalin lang ng kalaban. Ano po ang importanteng bagay na dapat nating gawin? Okay? Ito po ang sabi po ng 1 Timothy chapter 4 verse 7. Pwede po ba natin basahin to? 1, 2, 3. Discipline. Ayan, ang galing ha. Discipline yourself for the purpose of godliness. So, being aware to the presence of God is not automatic. Okay po? So, hindi porkit tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, automatic na kagad na aware ka lagi sa Diyos. Okay? Minsan kasi, makapanood ka lang ng TV, hindi ka na aware eh. Di ba? Matuwa ka lang, minsan hindi ka na aware. Kaya hindi ito automatic. So, what we need is discipline. Okay? Sabihin po natin, discipline. Ayan. Kailangan po natin discipline para makorek po yung ating pong mga wrong habits. Okay? Kasi may mga tayo, may mga ugali tayo eh, di ba? Paggising pa lang natin ng umaga, di ba? Minsan paghawak mo ng toothpaste, sa mo hawak, kanan o sa kaliwa? Di ba? Minsan dahil sa kasalanan, minsan nasa kanan, minsan nasa kaliwa, di ba? Minsan hindi mo na yung iniisip. Yun ang tinatawag po na mayroon tayong nagagawa minsan na hindi tayo aware. Kaya kung yan ay masama, kailangan natin yang baguhin. Tama po ba? Okay? Kaya nga, kahit na tayo mananampalataya, mayroon po tayo mga bad habits na kailangan pong ayusin. Kaya nga, discipline comes from the word gymnazo. Okay? Ano ba ibig sabihin ng gymnazo? Parang ibig sabihin po niyan, yung word po na gym, di ba? Yan ay, sa ating ngayon, ano pang ginagawa ng tao pag pupunta sa gym? Nag-e-exercise. Kala ko nagpapakyut eh. Di ba? Nag-e-exercise, di ba? Kumbaga, gusto nilang mag-gym para sila ay maging healthy o maging fit yung kanilang katawan. Tama po ba? Okay? So, ito pong bagay na ito ay part ng ating training. So, same thing sa ating pong spiritual life. Okay? We need to discipline ourselves not to gain salvation, but to give glory to God. Okay po? So, hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas kasi ang kaligtasan natin ay nakabatay sa ginawa ni Kristo. Gumagawa tayo ng mabuti dahil ibig nating i-honor ang Diyos. Ibig nating luwalhatiin ang pangalan ng Diyos. Kaya lang ito ang problema po natin. Sabi yun sa 2 Peter chapter 2 verse 14, sabi dito, having eyes full of adultery that never cease from sin, enticing unstable souls, having a heart trained in greed, accursed children. Okay, anong ibig sabihin yan? Okay, sa ating daw pong pagkatao, whether we like it or not, we are trained in greed. Tama po ba? Totoo ba na tayo po ay
makasarili? Parang ang babait nyo, hindi kayo kumikibo. Di ba? Totoo ba? Ang tao ay makasarili? Yung bata po ba, tinuruan nyo po ba yan para kunin yung laruan ng kalaro niya? Hindi po, di ba? So, dito natin makikita, ang tao po ay trained na maging sakim sa maraming bagay. Tignan nyo na lang po yung kalye natin, di ba? Lalo kaya hindi ho naayos-ayos yung ating traffic. Di ba? Pag nag-signal light ka na papuntang right, ano nangyayari? Yung nasa right mo, bumibilis. Di ba? Kaya ayaw ko pa singitin. Bakit? Sakim eh. Tama po ba? Kaya yun yung isang bagay na malaking problema ho natin. Maging sa ano na lang po, yung pagkuha ng picture. Dati ang tawag dyan, kodakan. Ngayon, ang tawag dyan, selfie. Di ba? Selfie. Kasi selfies eh. Di ba? Kaya nga, doon makikita na tayo po ay mayroon pong ugali. Ang ugali po natin ay yung si ako. Na laging gusto, ako ang bida, ako dapat yung makilala, di ba? Yung dapat mas marami akong like kaysa sa kanya. Ganun, di ba? Yung gusto natin, lagi ho tayong tinataas. At yan po yung pinakamalaking problema ho natin. Kaya nga friends, the Bible tells us that our old life is trained to be greed. Kaya dapat itong baguhin. Okay po? Bakit kailangan natin baguhin yon? Because we no longer live, but Christ lives in us. Okay? Hindi na po tayong nabubuhay kundi si Kristo. Alam niyo ho, there is no godliness without discipline. Okay? Kaya kailangan po natin disiplinahin yung ating pong mga sarili. Discipline may seems boring. Okay? Minsan boring po yan. But if your purpose is to be Christ-like, then it can be delight. Fruit of discipline is righteousness. Okay. Gaya po ng sabi ng Hebrew chapter 12, verse 11. Tignan po natin. Ano sabi sa Hebrew chapter 12, verse 11? Ang sabi po dyan, all discipline for a moment seems not to be joyful, but sorrowful. Yet to those who have been trained by it, after it yields the peaceful fruit of righteousness. Ang tanong, sino sa inyo ang gustong-gusto ng training? Gusto nyo ba ng training? Yung disiplina, gusto nyo ba yon? Kaya pala hindi kayo nag-a-attend ng GLC1, no? Totoo lang. Kailangan ho natin mat-train eh. Di ba? Kaya lang ang hirap eh. Lalo na pag halimbawa, ikaw na jaywalking ka, no? Tapos yung ano mo, gagawa kong community service, ayaw natin yun, tama po ba? O kaya naman, nahuli ka, nagdadrive, tapos kailangan mo mag-schooling ulit, ayaw natin yun. Bakit? Kasi po, sa totoo lang, sabi dito, the truth is, discipline is not joyful, but sorrowful. Okay po, hindi ho yang nakakatuwa. Minsan nakakainis po yan. Kung baka tingin natin dyan, istorbo. Hello? Istorbo ba ang GLC? Naalala ko po, nung ako po ay bago rito sa CCF, kasi galing po ako sa ibang church, meron palang ganung requirement na kailangan ka umati ng GLC1, dati hindi pa ho GLC, BF1, BF2 pa ho eh. Iniisip ko no, sabi ko na ano ko na yan eh, na-attenan ko na yan dati pa, matagal na. Pero alam nyo, doon ko naintindihan, doon pag-attend ko, feeling ko doon pa lang ako na born again. Doon parang na-refresh ulit ako doon sa mga mensahe po ng Diyos. At nagulat ako, maging po si Pastor Bong, yung aking mentor, nung siya'y bago rito, umattend din po siya dyan. Dumaan din po siya sa prosesong yan. At doon natin makikita na itong training na ito ay bagamat kung titignan natin ay parang mahirap, pero actually, ma-pride lang tayo. Di ba? Mayabang lang tayo. But the Word of God promise, those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness. Kaya ini-encourage ko po kayo, kung hindi pa ho kayo nakaka-attend ng GLC1, GLC2, magtiwala po kayo sa Diyos dahil mayroon hong magandang maidudulot po sa atin yan. Okay po ba? Parang, okay po ba? Okay, sige. Okay, ngayon, excuse me. Ngayon, so kung importante ang disiplina, okay, kung importante ang disiplina sa atin, no? Ano sa palagay nyo ang kailangan nating i-train naman sa ating spiritual life?
Kasi tandaan natin, kung tinetrain natin yung ating physical na katawan, kailangan din matrain yung ating spiritual na kalalagayan. Okay. Alam nyo, maraming bagay ng training when it comes to spiritual life. Pero gusto ko lang maging specific ngayon, ano yung kailangan nating i-train sa ating spiritual life? Ito po ang sabi po ng Colossians chapter 4, verse 2. Sabi po rito, devote yourself to prayer. Keep alert in it with an attitude of thanksgiving. Okay? So, ano ang sabi dyan? Ayon po sa verse nito, ano daw yung dapat nating pagtuunan ng pansin? Ano raw kailangan natin pagtuunan ng pansin? Prayer. Okay? Yung discipline of prayer. Okay? Tingnan natin, ano bang ibig sabihin ng devote? Okay? Sa ano po, sa salitang pong Grego, ang meaning po ng devote ay yung tinatawag nilang steadfast. Steadfast means to keep on praying because when you pray, you must anticipate the answer. Ganun po ba tayo manalangin? Kapag tayo nananalangin, nag-expect tayo ng sagot? Ganun po tayo manalangin? Kasi dapat ganun tayo manalangin. Dahil sumasagot po ang Diyos sa panalangin. That's why, brothers and sisters, I encourage you to pursue godliness through prevailing prayer. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, kung magpe-pray ka na rin lang, panalunin mo na. Okay po ba yan? Ibig sabihin, kung magpe-pray ka na rin lang, talagang panalunin mo na. Huwag ka magpe-pray ng purong salita na paulit-ulit na salita na hindi mo naintindihan. Huwag ka magpe-pray na hindi ka nag-expect na hindi ka sasagutin ng Diyos. Tandahan natin, when we pray, sinong kaharap mo? Ang Diyos. Ang Diyos po ang kaharap po natin. Ang Diyos po na siyang makapangyarihan sa lahat, ang siya pong magbibigay sa atin ng katugunan sa ating pangangailangan. Kaya nga, we pray because we encounter God. That's why we prevail in prayer. Amen po ba? Diba? We prevail in prayer. Kaya ina-encourage ko po kayo na tayo po ay manalangin. Kasi tandaan po natin, ang pinakamagandang regalo sa atin ng Diyos ay ang panalangin. Dahil kahit saan ka magpunta, kahit saan kang lugar, kahit anuman ang iyong sitwasyon, pwede kang manalangin dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Dati ho, hindi ho tayo basta-basta makapanalangin. Kailangan pa ho natin magdala ng tupa. Di ba? Kailangan pa ho natin ng pare. Gaya na napanood natin doon sa tabernacle po natin. Pero dahil po kay Kristo Jesus, tayo po'y malayang nakakalapit po sa Kanya. Kaya wag natin sayangin yung pagkakataon na yon. Kaya nga mga kapatid, kung kaharap mo ang Diyos ngayon, ano kaya ang gusto mong sabihin sa Kanya? At kung kaharap mo ang Diyos ngayon, ano kaya ang gusto niyang sabihin sa iyo? Okay? Pag-isipan natin mabuti yan. Ito po ang maganda. Ito po ang sabi ho ng Biblia when it comes to prayer. Ano sabi diyan? So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and will be open to you. For everyone who asks, receive. And he who seeks, finds. And to him who knocks, it will be open. Okay. Pag-isipan nyo mabuti po yung binasa po natin. Paano raw dapat tayo manalangin? Dapat ba nakaluhod? Yan ba sabi rito? Dapat ba yung nakataas yung kamay? Nakaluhod sa munggo? Ganun ba? Ano kailangan pag tayo mananalangin? Ano kailangan? Hello? Ano kailangan? Ask. Okay, tandaan niyo yung ask. A-S-K. Ask, di ba? Seek and knock. Okay? Sa Amplified Bible po, ang pagkaka-explain po rito ay sabi rito, when you pray, keep on asking. Paano kaya yun? Ba't kailangan kong gawin yun? Di ba? Pag nag-pray daw tayo, keep on asking, paulit-ulit, sabihin daw natin sa Panginoon. Tapos ano pa? Keep on seeking and keep on knocking with great intensity. Ibig sabihin, kung ating pong pag-iisipang mabuti, itong panalangin ito ay parang sobrang kulit. Tama po ba? Parang kulit.
Pero pag-isipan niyo mabuti, bakit kaya tinuro sa atin itong panalangin na ito? Bakit kaya gusto ng Diyos na talagang kulitin natin siya sa panalangin? Naisip niyo ba yon? Bakit ito'y tinuro niya? Kasi nung inaano ko to, sabi ko, Lord, ba't ganun? Ba't kailangan ka pang kulitin? Hindi mo ba naiintindihan yung isang salita? Parang ganun pa yung gusto sabihin sa Panginoon eh. Hindi mo ba nag-gets yung sinasabi ko, Lord, ba't kailangan ko pang ulitin? O kaya naman, sobra kang busy at kailangan mo pang i-follow up ka? Yun ba kaya ang dahilan? Kung bakit sinabi sa atin ng Diyos ang ganitong panalangin? Mga kapatid, hindi ho ganun ang Diyos. So why God commanding us to pray like this? Para maintindihan nyo lang, friends, persistent prayer is like making a calamansi juice. Nakagawa na po ba kayo ng calamansi juice? Nakagawa na kayo? Okay? Paano kayo gumawa ng calamansi juice? Kukuha kayo ng baso, lalagyan nyo ng tubig. Tama? Tapos kukuha kayo ng kalamansi. Tapos anong gagawin nyo sa kalamansi? Hihiwain ninyo. Tama? Pagkatapos, isushoot nyo ba yon? Buo? Hindi. Anong gagawin nyo? Pipigayin nyo. Pisain ba? Pipigayin. Okay. Pipigayin, squeeze nyo, di ba? Para lumabas yung katas. Alam nyo, ganun din po sa panalangin. Minsan, kaya dinidelay ng Lord yung ating request sa Kanya ay para palabasin yung nilalaman ng ating puso. Para palabasin yung motibo natin kung ito ba'y kalugod-lugod sa Kanya o hindi. Kaya relax ka lang. Kaya minsan, wag kang, kumbaga, pag hindi sinagot yung panalangin mo, wag kang hihinto. Bakit? Kasi hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Mayroon siyang gustong mangyari sa'yo. Di ba? Gusto niya na makita mo yung kanyang layunin ay mas importante kaysa sa naiisip mo. But when God tells you to wait, yan tanong lang sa atin, are we going to stop praying? Hindi po dapat. Kasi ano sabi? For everyone who asks, receive. And he who seeks, finds. And to him who knocks, it will be open. Persistent prayer overcomes our selfishness, not God. That's the reason why God wants us to be persistent sa ating pong panalangin. Kaya gusto niya kinukulit natin siya kasi para ipakita na hindi yung kagustuhan natin, kundi yung kagustuhan ng Diyos. And we don't do persistent prayer para pasunurin ang Diyos sa kagustuhan natin. Hindi naman ganun yun. Kasi minsan feeling natin, kaya natin kinukulit para ma-convert natin ng Diyos. Hindi ho totoo yun. Okay? Persistent prayer help us to change our hearts and minds in accordance to the will of God. Yun po yung dahilan kung bakit kailangan natin sabihin sa Kanya, ask God, seek God, and knock. Hanggat hindi ho siya sumasagot. Gaya po ng taong ito. Kilala niyo po ba kung sino ito? Siya po ay si George Mueller. Okay? Si George Mueller po, he's a man of prayer. He's a man of prayer. He showed us the discipline of prevailing prayer. Okay? Ang kwento po niya, nung siya po ay naging mananampalataya, mayroon po siyang 5 kaibigan na ibig po niyang makakilala sa Panginoon. So, ang ginawa po niya na pinag-pray niya po itong 5 kaibigan niya pong ito, araw-araw, kahit na malamig yung panahon, mainit yung panahon, kahit na may sakit siya, di ba? Pinagpe-pray niya to araw-araw, wala hong patid. At ang kagandahan po sa prayer na ito, after 5 years, alam niyo po nangyari? Naging Christian po yung isa niyang kaibigan. Di ba nakakatawa yun? Yung nagpe-pray ka, nakita mo sinagot ng Diyos. Pero ganun pa man, dahil sa mayroon pa siyang 4 na kaibigan na hindi pa nagiging Christian, hindi pa rin nabago yung kanyang pacing, nanalangin pa rin siya araw-araw, kahit na siya'y may sakit, hindi yun naging hadlang sa kanya. At pagkaraan po ng 10 taon, naging Christian naman po yung 2 niyang kaibigan. So praise God, kumbaga nakakalahati na siya. Tama po ba? Kung kayo po ba yun, ihinto na kayo manalangin, total kota na kayo, nakakalahati na kayo eh. Di ba? Pero siya, hindi siya huminto dahil naniniwala siya na totoo yung prayer.
Kaya ang ginawa niya, tuloy pa rin siyang manalangin, pray pa rin siya dahil mayroon pa siyang dalawang hindi pa nagiging Christian na kaibigan. After 35 years, tumanggap po yung isa. Naging Christian din po. So, isa na lang. So, kumbaga sa atin, parang pwede na yun no? Lord, boundary na, okay na yun. Kahit yung isang impyerno lang, okay na, nakaapat naman ako Tama? Pero, alam niyo po, hindi pa rin siya uminto. Nanalangin pa rin siya. Pray pa rin siya na ito'y makakilala sa Panginoon. Alam niyo, after 52 years, namatay po si George Mueller. Pero hindi ho naging Christian yung kanyang kaibigan. Pero nung siya po ay nakaburol na, and during the wake service, yung kanyang kaibigan po ay tumanggap po sa Panginoon. Grabe, no? So dito natin makikita na ang Panginoon po ay sumasagot po sa panalangin. At nung siya po ay nabubuhay, He cared for 10,000 orphans during His life. No? At kumbaga, 10,000 bata po ang kanya pong inalagaan. At nung siya po ay nabubuhay, 117 Christian schools ang kanya pong napatayo. Grabe, dami. At ang ano po noon, 120,000 na bata po ang kanyang napag-aral dahil lang po sa panalangin. Grabe, no? And he didn't approach anyone money except God. Hindi po siya nagsulisit, hindi siya nagsabi sa tao, kundi yung kanyang pangangailangan ay sinasabi lang niya sa Diyos. His motivation proved that God exists. At alam niyo magkano ang na-raise niya? $130 million. Wala kayong pera? Mag-pray kayo. Kasi tingnan niyo, magkano yan? $130 million. Hindi niya to sinabi sa tao. Hindi niya to sinabi kung kani-kanino. Pero pinubahid ng Diyos yung kanya pong pangangailangan. Gaya po na sabi niya, ito po yung kanyang quotation. Ano sabi niya? It is not enough to begin to pray, nor it is enough to continue for a time to pray. But we must wait patiently, believingly continue in prayer until He gives us some answer. Kapatid, pagod ka na bang manalangin? Hello? Pagod ka na bang manalangin sa tatay mo dahil hindi pa Christian? Pagod ka na bang manalangin sa asawa mo? Pagod ka na bang manalangin sa kapatid mo? O huminto ka ng manalangin? Kasi naalala ko po yung meron tayong bookmark dito di ba? Puro sulat lang no? Sa umpisa lang. Pero ang tanong, pinagpapatuloy pa ba natin yung panalangin na yon? Di ba? Kaya nga, ang sabi niya rito, it is not enough to begin to pray. Hindi yung sapat yun, nag-umpisa ka manalangin. Kailangan natin niyang tapusin. Because we expect that God will answer our prayer. Kaya't maging apostol po ng ating Panginoon Jesucristo, nakita po nila yung kahalagahan ng panalangin. Kaya't lumapit sila kay Jesus para magpaturo, mag-pray. Ito, makikita po natin yan sa Luke chapter 11 verse 1, Lucas 11:1. Basahin ko po sa inyo. Sabi dito, minsan nananalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan nga po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. So pansinin nyo, hindi po nagpaturo itong mga apostol ito mag-cast ng demons. Ang hiniling nila, matutong mag-pray. Di ba? Yun yung kanilang hiningi. So ibig sabihin po na this verse tells us that prayer can be learned. Okay? Yung panalangin po ay pwede po yang matutunan. Ang tanong, gusto niyo ba maging asintado sa inyong prayer? Hello? Gusto niyo ba na yung prayer niyo sinasagot ng Diyos? Okay, makinig tayo kay Jesus. Tignan natin yung turo niya sa mga apostol. Ano sabi niya? Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang inyong pangalan, naway maghari ka sa amin.
Pag-isipan yung mabuti itong sinasabi ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kung tayo raw po ay mananalangin, ano raw ang dapat tawag natin sa Diyos? Ama. Di ba? Father. Tatay. Okay? Ibig sabihin, pag tatay mo yan, hindi ka dapat mahiya. Di ba? Kasi tatay mo yan eh. Kumbaga, hindi ka lumalapit sa Diyos dahil sa mabait ka. Okay? Hindi ka lalapit sa Diyos dahil sa mataas yung pinag-aralan mo. Lalapit ka sa Diyos dahil anak ka ng tatay mo. Naalala ko yung sabi ni Pastor Peter, pag siya raw may meeting, pag ibang tao, hirap lumapit eh. Pero pag anak niya, anytime nakakausap siya. Bakit? Anak niya yun eh. Ganon din po tayo. Tandaan po natin, anak tayo ng Diyos. Kumbaga sa relationship, first degree tayo. Hindi natin siya uncle, hindi natin siya ninong, siya po ay tatay natin. Kaya huwag tayong mahiyang lumapit sa Diyos. Amen po? Okay, kaya yun ang isang bagay. Lapit tayo kasi tatay natin siya eh. Tapos ano pa sabi dito? Sambahin nawa ang iyong pangalan. Ibig sabihin, paglapit mo sa Diyos, pray with a thankful heart. Di ba yung tipong Panginoon, salamat po o Diyos sa dinami-dami ng tao sa mundo. Di ba ako'y pinili niyong makalapit sa inyo. Kumbaga, makaharap pa lang natin ng Diyos, bonus na yun eh. Di ba? Di ba parang kumisa pag nanonood kayo ng let's say, ano ba to? Itbulaga, di ba? Nakikita natin, uy grabe dinibigyan sila ng pera. Di ba? So, minsan, para bang gusto ko rin doon eh. Di ba? Pero pag nakapunta ka doon, parang kahit hindi ka abutan ng pera, pero dahil sa nag-i-enjoy ka, panalo na eh. Di ba kasi ako nakapanood na ako minsan eh. Kaya naranasan ko yun. So, ibig sabihin, pray with a thankful heart. Yung mag-uumpisa tayo, Lord, salamat po, Panginoon. Kasi minsan kasi, kaya ayaw natin manalangin, kasi lagi natin daladala kagad yung problema natin. Hindi. Tanggalin mo muna yung problema. Harapin mo ang Diyos dahil siya'y makapangyarihan. Pangatlo, ano sabi? Naway maghari ka sa amin. Okay, sino daw ang dapat maghari sa buhay natin? Ang Diyos Ama. Okay? So when we pray, we are telling ourselves to submit to God. So hindi tayo nananalangin para utusan ang Diyos. Nananalangin tayo para makasunod sa Diyos. Amen po? So yun yung isang bagay na itanim natin sa ating kaisipan para maging asintado yung ating prayer. Ngayon, pagdating sa verse 3 and 4, ano ang sabi? Sabi dito, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso. Okay, pansinin po ninyo yung panalangin na yan. Ano po ang tinuturo sa atin? God is allowing us to our daily needs. Okay? Ang Diyos gusto niya na humihingi tayo sa Kanya ng ating pangangailangan sa araw-araw. Okay? Hindi po kuripot ang Diyos. Ang Diyos po ay mapagbigay. Okay? At yung pangalawa, God is allowing us, to ask para sa ating spiritual needs. Kasi kung mapapansin nyo, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. So it talks about our spiritual needs. Di ba, Lord, hirap ako magpatawad eh. Kaya lang hindi yung kalugod-lugod sa iyo, tulungan niyo po ako, Panginoon. Di ba? Tapos ano yung pangatlo? At huwag mo kaming hayaang matukso. Imagine niyo, itong prayer na to, it is a future needs. Okay? Yung hindi pa nangyayari, na-anticipate na. Kaya yun yung isang bagay na kapag ikay natatakot at alam mong hindi pa naman nangyayari, so para mo lang takot, ipag-pray mo na. Di ba? Pwede naman natin yung ipag-pray eh. Kaya nga pray for yung hingi ka ng lakas sa Diyos at hingi ka na iligtas ka ng Diyos sa anumang tukso ng buhay. Okay? Pero, ito kasunod. Kasi babasahin pa natin yung verse 5 to 8 eh. Ito matindi. Mapapansin ninyo, ito sa Lord's Prayer na to, na tinuro ng Panginoon, mapapansin nyo yung persistent prayer. Okay? Bakit niya
dinugtong ulit ito. Tingnan natin ha. Sabi sa verse 5 and 6, ito. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, bigyan muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong mayahain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo na akong gambalahain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon para bigyan ka ng iyong kailangan. So, ibig sabihin, kumbaga, natutulog na yung kaibigan niya. Kasi tandaan niyo, kasi sa Israel po noon, ang bahay po noon, maliit lang. Okay? At yung pinto po, yung entrance ng bahay, pag natutulog po sila, kasama na yung mga hayop doon. Tapos nandito yung si Bunso, o kaya nandito si Tatay, ganyan. O kaya nandito si Bunso, tapos si Tatay nasa dulo. Kaya, pag sarado na yung pinto, natutulog na, ang hirap na. Ang hirap nang istorbohin. Kaya sabi niya, wag mo na akong gambalahin, natutulog na kami. Tapos tuloy natin. Sinabi ko sa inyo, ito sabi ng Panginoon, hindi man siya babangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hiningi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Okay. Ayon sa ating binasa, bakit daw babangon ang mamang ito? Dahil ba sa magkaibigan sila? Hindi, di ba? Dahil sa pagpupumilit nito. Ang tanong, anong connection nito sa prayer? Okay, anong connection nito sa prayer? Tandaan po natin, itong mamang ito na nakatanggap ng bisita, this man understand the importance of his need. Tandaan niyo, pag importante at alam niyong tama yung hinihingi niyo, ilaban niyo yan sa Diyos. Okay? Ilaban niyo yan sa Diyos. Huwag kayong mag-alinlangan dyan. Ilaban niyo yan sa Panginoon. Kaya, para maintindihan niyo lang, ang kultura po kasi ng mga Udyo ay part sa kanilang law yung pagiging hospitable. Okay? Pag mayroon silang bisita at nangangailangan ng tulugan o kailangan ng pagkain, kailangan nila yung pakainin. Kasi part ng kanilang law yan. Naintindihan natin? Okay, ngayon. Kaya kahit nakakahiya yung kanyang gagawin sa kanyang kaibigan, kasi kahit na natutulog na, kukulitin niya ito dahil alam niyang tama ang kanyang request. Okay? Alam niyo, minsan, kaya wala tayong tapang humingi sa Diyos kasi hindi natin alam ang kanyang salita. Yun ang problema minsan. Yun ang problema minsan kasi kaya hindi tayo nagpupumilit kasi hindi tayo tiyak ito kaya will ng Lord o hindi. Di ba? Kasi bakit? Kulang tayo sa kaalaman patungkol sa salita niya. Kaya nga, if we only knew the power of His Word, ibebenta mo ang bahay mo at bibili ka ng Bible. Alam niyo po ba yun? Bakit? Kasi may ginto sa Bible eh. Di ba? Kaya, yun ang isang bagay. That's why I suggest, read your Bible every day. Unang-una, bakit? Kasi meron pong 7,000 promises ang Diyos sa bawat isang nananampalataya sa Kanya. Kaya kung hindi ho natin alam yun, at hindi ho natin pangangawakan yun, wala ho tayong tapang ilaban ang layunin ng Diyos sa panalangin. Kaya nga ang sabi rito, prevailing prayer is praying until you secure an answer. The answer can be yes, no, or wait. Okay? Ganun po sumagot ang Diyos. Okay? The answer can be yes, no, or wait. It is one thing to pray. It is another thing to keep on praying. Okay po ba yun? It is one thing to pray, but it's another thing to keep praying when you are disappointed. Minsan kasi pag disappointed na tayo, ayaw na natin mag-pray. Hindi. Tuloy mo lang. Di ba? Minsan kapag yung inihiling natin parang hindi nangyayari, o parang iba yung sitwasyon na parang humihinto tayo. Teka lang, relax ka lang. Keep on praying. Okay po? Kaya nga, itong turo ng Panginoon ay nangyari na to noon pa. Kung atin pong babasahin naman ang Lumang Tipan. Okay, takbo naman tayo sa Lumang Tipan. Okay,
Sabi sa 1 King, unang hari, 18, 41 hanggang 42, ito po ay kwento po ni Elijah. Okay? Kilala niyo po si Elijah? Okay? Si Elijah po is a man of prevailing prayer. Okay, basahin po natin yung kwento po niya. Okay. Sabi ni Elias, okay, Elijah sa English, no? Elias sa Tagalog. Sabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Narinig ko na ang pagbuhos ng ulan. Samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom. Umakyat si Elias sa taluktok ng bundok Carmel at sumubsob sa lupa. So nagpray siya. Okay? Kasi gusto niya ng ulan. Ngayon, sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka at tanawin mo ang dagat. Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. Wala po akong nakitang anuman. Grabe, no? Pagkatapos mag-pray, umakyat, walang nakita. Ako, nakakainis yun, nakakatakot, no? So, wika ng utusan. So, 7 beses mo pang gawin. At sinasabi ko, utos ni Elias. Okay. Sa 7 pagtanaw, napasigaw ang utusan. May nakita po akong ulap kasing laki ng palad na tumataas mula sa dagat. Magmadali ka. Sinabi ni Elias, sabihin mo kay Ahab na hihanda ang kanyang karwahe at umuwi na agad, baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan. Okay. So ano napansin niya sa prayer po ni Elijah? Elijah persistently prayed for rain. Okay? Pray po siya. And by the 7th time of prostrating, di ba? Hindi pa rin siya, kumbaga, yung ika-6 parang wala pa rin, pero ang ginawa niya, tuloy lang po siya sa panalangin. At pagkatapos po ng ika-7 panalangin, bumuhos po ang ulan. Di ba? Kaya nga, he prayed in accordance with the will of God. Kaya po yun, kaya po nangyari yung kasi siya po ay nakikipaglaban, laban po sa mga bulaang propeta. Okay? Kasi yun po yung story niyan, para makita lang niyo po yung context. Kaya nga, prevailing prayer is praying in faith. Yun pong ibig sabihin ng prevailing prayer. Praying in faith. God could have sent the rain without Elijah's praying. But why did God ask him to pray? Alam niyo kung bakit? Because God is giving Elijah the greatest privilege of working with him and experiencing answered prayer. Yun po mga bagay minsan na kaya tayo tinuturuan ng Diyos na huwag tumigil sa panalangin kasi once na naranasan po natin yung prayer na yun, tayo po ay nabibless. Kaya nga, ini-encourage ko po kayo. Pag mayroon po nag-request sa inyo ng prayer request, may nag-text sa iyo, brother, pag-pray nyo naman po ako, meron akong gagawin, ganito, ipag-pray po ninyo. Kasi alam nyo kung bakit? Pag sinagot yung panalangin, nakaka-bless, nakaka-encourage na talagang ang Diyos po ay sasagot po sa panalangin. Sa small group po namin, pinapractice po namin yan. Meron po akong kasama sa aming small group, talagang yung kanya pong ilong ay namamaga. Meron po siyang sinus. Sinus ba tawag doon? Sama sinus. Namamagaho, tapos yung butas daw po ng ilong niya ay maliit daw po yung buto sa loob. So ang nangyayari, nabubulok po yung sipon sa kanya at nagkakaroon po ng infeksyon. Ang gusto po ng doktor ay operahan siya, kaya lang, mahal masyado. Although may pambayad naman siya. Pero ganun pa man, itong kapatid na ito ay medyo may edad na. Ayaw niya yung proseso kasi ihiwain daw dito, tapos doon daw, so nakakatakot. So ayaw niya, major operation din. Pero ganun pa man, ano request mo? Ayaw ko sana ma-opera ako. Tapos kasunod doon, ang problema niya, yung aso niya nanakaw. Okay, nakalabas. Ganun din, kinuha raw ng drug addict, binenta sa kapitbahay. Kaya lang problema, hindi nila matubos kasi nabili na. Di ba? So, pray kami, Panginoon, tulungan niyo po kami. Talaga, tuloy-tuloy po yung aming panalangin. Alam niyo, pagkaraan po ng 3 linggo, yung doktor po, sabi sa kanya, alam mo, kung yan ay cancer, kasi 5 years na raw niyang ginagawa, dapat yan, matagal ka ng patay. Pero dahil sa hindi naman cancer, gamutin na lang natin, at paliitin na lang natin. And by God's grace, lumiit na po yung swelling sa kanyang ilong at hindi na po siya inopera. At gayon din yung aso. Yung aso, una ayaw ibigay. Nakita sa CCTV.
Tapos, ang nangyari na lang, dahil yung drug addict na kapitbahay nila, nawala na, para sa hiya na lang, o sige, magkano ba binili sa'yo? 3,000. O sige, suklian na lang kita ng 1,500 para tapos na. Kasi pinakain naman niya yung aso eh. Di ba? So, ano ibig ko sabihin? Sumasagot ang Diyos sa panalangin. Kahit na hindi ko problema yon, pero dahil sa pinag-pray ko yun, naapektuhan ako, na-encourage ako mag-pray dahil totoo ang prayer. Amen po? Okay? Kaya yun yung isang bagay na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Di ba? Huwag tayong manghinawa. Okay? Tandaan natin, God does not need us. We need Him. Hindi tayo ni-encourage ng Diyos na mag-pray para siya'y maging Diyos. Alam nyo, kahit wala tayo, siya'y mananatiling Diyos. Pero gusto lang sabihin ng Diyos sa atin, kailangan mo ako, anak. Gusto kong maranasan mo yung kapangyarihan ko dahil sa mahal kita. Okay? Another example, Exodus 17 verse 10 to 11. Sabi dito, sumunod si Joshua, ang utos ni Moises, at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moses naman, kasama niya sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang kamay ni Moises, natatalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, natatalo naman ang mga Amalekita. Okay. So, ano napansin nyo sa kwentong yan? Okay? Nung mayroong gera po gumegera po ang Israel, okay? Ang nakikipaglaban daw po ay si Joshua. Okay? So, nung nakikipaglaban si Joshua, ang ginawa raw po nila Moises ay umakyat daw po sa burol para manalangin. Kaya lang, kailangan niyang itaas yung kanyang kamay. Di ba? Pero mapapansin ninyo, kapag pinababa ni Moises yung kanyang kamay, at humihinto siya dahil sa sobrang pagod, natatalo sila Joshua. Pero kapag tinataas naman, nananalo sila Joshua. Di ba? So, anong ibig sabihin yan? Sabi dito, when Moses prayed, Joshua won. When Moses stopped praying, Joshua lost. There is a direct correlation between the spirit world and the physical world. Tandaan po natin, ang kalaban po natin sa mundong ito ay hindi ho tao. Diablo. Okay po? Wag ho kayong titingin sa katabi nyo, no? Hindi ho yan ang kalaban nyo. Diablo ang kalaban ninyo. Okay? So, meron tinatawag na spiritual realm. Diba na kailangan natin ipanalangin. Huwag tayong hihinto. Let's say, meron tayong pinapanalangin na kamag-anak natin na drug addict. Diba? Hanggat hindi po siya naaayos, huwag po natin titigilan. Kasi pag tinitigilan po natin yan, lalong lumalala eh. Kasi may labanan po. Gaya po na nangyayari po dito. Kaya nga sabi dito, keep praying. Okay? Keep praying. We need to keep on praying. Kaya nung binabasa ko nga ito, bigla na paalalahanan po ko sa aking po mga kasama, no, kasi nagtuturo po ako sa mga kumpanya, meron po ako mga tinuturuan doon na minsan talagang parang baliwala sa kanilang salita ng Diyos. So dito, pinapaalala sa akin, huwag kang hihintong manalangin. Huwag kang hihintong manalangin para sa kanila. Kasi yung labanan ay hindi pa tapos. Okay po ba yun? Kaya nga we will prevail in prayer dahil kasama natin ang Diyos. At dito po kung gusto magtapos, mayroon pong tinatawag na the limit of prevailing prayer is God's will. Okay? Alam niyo sa buhay, kahit na tayo ay maglulupasay sa sahig na yan, kakapanalangin sa Diyos. Pero kung mayroong mali sa ating ginagawa, yan ay hindi maririnig sa taas. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa para hindi kayo ma-discourage na bakit minsan di sinasagot yung aking prayer. Ito kasi sabi ng unang Juan 5:14 hanggang 15. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinakikinggan nga niya tayo, alam din nating ibibigay niya ang bawat hinihiling nating sa Kanya. Okay, ano po ang tinuturo sa atin dito? The reason why, kaya confident tayo sa ating panalangin, dahil yung ating daw prayer ay naaayon sa salita ng Diyos. Tama po ba? Ngayon,
Pero kung yung ating prayer daw ay malayo sa sinasabi ng Bible, kahit maglupasay tayo dyan, hindi yan magpiprevail. Okay po? Kailangan natin yung i-take note. Walang mangyayari. That's why we need to know His will through His Word. Kaya napakahalaga, kaya ini-encourage po kayo rito to attend a GLC, di ba? A small group, a Bible study. Kasi para saan? Para ma-equip yung ating pong kaalaman sa bagay po ng Diyos. Okay? Yun po kasi pag wala ho tayong kaalaman sa bagay na yan, yung hihilingin po natin ay malayo sa layunin ng Diyos. Gaya po ng sinabi po ng awit 66 verse 18. Kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, di na sana ako dininig ng ating Panginoon. Di ba? So, the reason why kaya hindi nagpiprevail yung ating pong prayer, kasi yung hinihingi natin minsan ay kasalanan pala. Alam nyo, minsan meron pong lumapit sa akin eh. Brother, pag-pray nyo ako. Sabi ko ba, anong gusto mo ipag-pray? Gusto kong magkaanak. Gusto kong mabuntis. Ang tanong ko, may asawa ka ba? Wala po. Paano ko mabubuntis? Sabi ko gano'n. Meron po akong boyfriend. Teka. Pwede ka nga mabuntis yan, kaya lang hindi yan tamang pagbubuntis. Kailangan mo munang maikasal. Di ba? Kaya minsan, hindi sinasagot yung ating panalangin kasi malayo yung ating kagustuhan sa kagustuhan ng Diyos. Naintindihan po natin? Kaya yun din po ang ating babantayan. Okay? Tapos ano pa? Sabi pa sa Santiago 4:3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Minsan pray tayo ng pray, Lord, bigyan mo ako ng kotse. Bakit? Para may pamporma ako. At para mainggit yung mga naninira sa akin. Di ba? Kaya pala hindi binibigay ng Diyos sa iyo eh. Kasi pampoporma mo lang. Di ba? Kasi dapat maintindihan mo, yung gamit na yan, may purpose yan. For the glory of God. Kaya yun yung isang bagay na dapat din natin tingnan. Okay? Tapos eto pa. Para sa mga tatay dito. Sino rito mga may asawa na? Lalaki. Meron dito, may asawa. Mga binata pa ho kayo. Ayan, may asawa. Ayan, asawa. Ito. Minsan, ito yung crucial. Minsan tayo mga lalaki, minsan nagtataka tayo, Lord, ba't di sinasagot yung prayer ko? Kasi ito minsan ang problema natin. Tignan natin. Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa. Sapagkat sila'y mahina at tulad ninyo'y may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito. Nang sa gayoy, walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Panalang na lang nakalagay dito. Sorry, naputol. Panalangin po yan. Okay? So, dito makikita na yung palang problema minsan, no? Na kaya hindi pala sinasagot yung ating prayer kasi hindi natin love si Mrs. Di ba, hindi natin iniintindi si Mrs., inaaway natin lagi. Pero ang sabi ng Diyos, gusto mo sagutin niyo yung prayer mo? Mahalin mo yung asawa mo. Di ba? Kaya asawa ko, mahal na mahal ko yan eh. Di ba? Kasi ayoko yung, pag nagpe-pray ako, maririnig ko yung butike, gumagano, no? Hanggang kisime lang yung prayer mo. Di ba? Kaya maging mabait tayo sa ating asawa. Tapos ano pa sabi dito? Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalaala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kaya yun po i-check po natin. The reason why minsan hindi ho nagpiprevail yung ating prayer, kasi yung ating relationship sa ibang tao ay hindi pala ayos. Kaya ano sabi rito? Ikaw ba may sama ng loob? Hindi. Ang sabi, kung alam mo masasama siya ng loob, makipagkasundo ka sa kanya. Di ba? Ngayon, pag nakipagkasundo ka sa kanya, at ayaw niyang makipagkasundo, at least ikaw ligtas ka na. Ipasa Diyos mo na yon. At sumamba ka na sa Panginoon. Okay?
Kaya sabi ng Romans 12 verse 8, hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Kasi tandaan nyo, pag marami tayong kaaway, lumiliit yung mundo natin. Tama po ba? Kasi, alimbawa, si Sir, anong pangalan niyo po, Sir? Si RC. Halimbawa, si RC, kaaway mo. At papunta ka rito. Nakita kayo si RC nandito. Ay, ayoko na rito. Dito si RC. Di ba, imbes na lumaki yung mundo mo, lumiliit. Tapos pag may kaaway ka pang isa, di ba? Alam mo, si Ben. Si Ruben. Nasaan si Ruben? Di ba? Nanta ka naman sa kabila, dito si Ruben. Ay, ayoko na rito. Sino naapektuhan? Ikaw. Pero pag marami kang kaibigan, lumalawak yung mundo mo. Kaya hanggat maaari, ito po, sundin natin. Okay? At sabi ng 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 8. Ito, maganda ho ito. Minsan, mayroon tayong mga prayer na parang walang nangyayari. Gaya po na na-experience ni Paul. Ito sabi, ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. 3 beses kong idanalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalo na nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Sa English po, ang tawag dyan ay yung thorn in the flesh. Pero hindi sinabi kung anong klaseng thorn yan. Sabi nilang iba, sakit sa mata, sakit sa ulo, sakit sa tiyan. Pero sabi naman ng iba, ito yung sakit marahil sa kanyang relationship sa mga tao. Kasi pwede rin thorn din yun eh. Pero ganun pa man, kung mapapansin ninyo, iba't iba yung thorn natin sa buhay. Di ba? Minsan sa D-group. Di ba? Sino may D-group na rito? Iba wala pa? Okay, yung katabi nyo, sabihin nyo, invite nyo ako sa D-group, yung katabi, para makapag-join kayo. Alam, minsan kasi sa small group, ito yung nagiging problema. Minsan, pag-attend mo, hindi mo type yung taong naroroon. Di ba nakakainis? Ang tawag doon, thorn. Natawa siya. Yung tawag doon, thorn. Kaya minsan pinagpe-pray mo, Lord, bakit hindi mo pa siya inaalis dito? Alam mo, minsan, sasabihin sa iyo ng Lord, anak, hindi siya aalis dahil sa naiinis ka. Aalis siya dahil sa mahal mo siya. Kaya minsan yun po yung isang bagay na dapat nating maintindihan. The reason why kaya minsan yung mga bagay na masasakit sa atin na hindi inalis, kasi mayroong itinuturo sa atin ang Diyos. Di ba? Kaya nga sabi nga rito, no? Saan ba ako? Ayun. Kaya sabi rito na His grace is sufficient in your weakness. Di ba? Kung kailan daw tayo mahina, doon daw natin nararamdaman yung kalakasan ng Diyos o yung grasya ng Diyos. Kaya nga Paul pray for the thorn in the flesh to be removed. But God answered another way. The thorn became a blessing because in his weaknesses, Christ's empowering grace is sufficient. Thorn also became a reminder of him to be humble. Minsan, may mga bagay na pinagpe-pray tayo, hindi sinasagot. Dahil minsan sinasabi sa iyo ng Diyos, relax ka lang. Be humble. Okay? And then, in Luke chapter 11, verse 11 to 12, kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Ganun ba ang Diyos natin? Sa palagay niyo, kaya minsan pag-pray tayo hindi sinasagot ng Diyos, sa palagay niyo pinaparusahan tayo ng Diyos. Hindi ho, mabuti po ang ating Panginoon. Mayroon siyang dahilan. Our Heavenly Father knows best for us. If an earthly father knows how to give good gifts to his children, how much more our Heavenly Father? If our prayers are not answered in the way that we want, trust that our loving Heavenly Father will answer with us with what is best for us. When God prompt you to pray, keep on praying.
Don't give up. Keep praying. Because God will answer your prayer according to His will and His time. Di ba? Kaya ang tanong, excited na ba kayong mag-pray uli? Di ba? Bagamat parang delayed yung mga sagot sa iyo ng Diyos, sinasabi ng Diyos, relax ka lang. Mahal kita dahil anak kita. Hindi kita bibigyan ng ahas. Di ba? Bibigyan kita ng ano. Bibigyan kita ng solusyon sa iyong problema. Okay? Kaya lang, before we end, gusto ko lang po ipaalala sa inyo ay ito. Sabi yo nawala. Nawala na po. Sabi yo sa John chapter 1 verse 12. Sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kapatid, paano raw tayo magiging anak ng Diyos? Kung tayo ay sasampalataya sa Kanyang anak. Di ba? Ang tanong ay, paano daw tayo nakakatiyak na tayo anak ng Diyos? Pa tayo makakatiyak? Kung siya na yung naghahari sa atin. Kaya nga, friends, God wants us to experience Him personally. Gusto niya na ma-experience natin siya ng personal. Pero kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo sa iyong buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, your prayer will not prevail. Because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. The reason why kaya nasasagot po yung ating panalangin, dahil kaisa natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, I challenge you, kung hindi niyo pa ho tinatanggap si Kristo sa inyong buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang Panginoon po ay kumakatok sa inyong puso at sinasabi sa inyo, anak, ako ang kailangan mo para matugon yung pangangailangan mo sa iyong buhay. Kaya tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Kapatid, kung wala ka pang personal na relasyon sa Diyos at nais mong ma-experience yung kapangyarihan niya sa iyong buhay, kailangan mong tanggapin ang libreng handog na ipinagkakalob sa atin ng Diyos na walang iba kundi ang kanyang anak na si Kristo Jesus. Kaya kung nais mo siyang tanggapin, tayo mananalangin, at ulitin mo lang yung aking sasambitin, kalimutan mo muna ang iyong katabi, pikit mo ang iyong mata, at isipin mo ang Diyos na siyang nagmamahal sa iyo. Tayo manalangin, Ama namin sa langit, salamat po sa inyong pagmamahal. At kami po'y binigyan nyo ng kaligtasan. Lumalapit po ko sa inyo ngayon, O Diyos, na nangangailangan po ng kapatawaran. Batid kong ako'y makasalanan, O Diyos. Kaya mula sa araw na ito, O Diyos, sinusuko ko po ang aking buhay sa inyo. Naway kayo maghari sa akin. At ako po'y nananampalataya sa ginawa nyo sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aking kasalanan. Panginoong Hesus, patawarin niyo po ako. Alam ko nasaktan ko kayo. Pero salamat, O Diyos, na kayo ang Diyos na nagmamahal at tapat na nagpapatawad sa mga taong nagpapakumbaba. Kaya salamat, Panginoon, sa kaligtasan na inukol niyo po sa akin. At mula sa araw na ito, Panginoon, tulungan niyo po akong disiplinahin ang aking sarili upang magbigay karangalan sa inyo, Panginoon. Kayo po ang maghari sa akin, O Diyos. At turuan niyo po akong ibahagi ang pag-ibig na ito sa maraming tao. Salamat po, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen at amen. God bless you po sa inyo.